Ito yung diskarte. Sa short term, banatan natin ng saging. Tapos intercrop tayo ng nyog. O di kaya fruit bearing trees para sa long term. Para pag hindi na nagbibigay ng bunga yung tanim nating saging, nagbibigay naman ng bunga yung tanim nating nyog or fruit bearing trees. Pwede rin kung gusto nyo ng mabilisang income sa farming, short term crops yung itanim nyo, no? Para sa daily survivability natin. So pwede tayong magtanim dito ng mga gulay kung marami kang oras at panahon. Dito na naman tayo sa ating sipag-sibagan serye. No choice na kasi, kailangan ng round width yung tanim nating lakatan. Masyado nang makapal yung damo. 1 month na to ngayon. Kailangan talaga ma-round width natin. Iwasan muna natin gumamit ng herbicide pag ganitong mga bata pa yung tanim nating saging. Ayan yung tanim nating lakatan na 1 month old. Ang kakapal na ng damo. Halos hindi na makita yung lakatan. Puro na damo. Doon. Kailangan na talaga itong malinisan. So, dito mayroon ding nagpaka-intercrop na nyog. Ito. Para sustainable tayo sa future. Pag natapos na yung lakatan natin, kasi itong lakatan malayo na yung 10 years dito. Ito naman yung papalit. Ito pala hybrid to. Mga 3 to 5 years na mumunga na yan kasi combination yan ng Laguna Tall at saka Katigan variety. Hanggang doon sa taas, madami-dami yan. So, ngayon linisan natin habang wala pa tayong trabaho kasi ngayon day off ko. So ito yung part time ko, instead na magsugal tayo o ubusin natin yung oras sa mga walang kwentang bagay. So dito muna tayo, siguradong panalo sa kalusugan kasi makapag-ehersisyo tayo. Hindi pa tayo mawalan ng pera dito. Yan medyo na linisan na dito yung iba. Doon na lang yung area na yan, pati doon sa taas lapad-lapad pa, kaya banatan muna natin to habang maaga pa para tuloy-tuloy yung paglaki ng ating tanim na lakatan at saka dwarf coconut. Ito yung mga tools na ating gagamitin. So in-order ko pa to galing Mindanao. Mas maganda pag meron tayo nito kasi mabilis yung trabaho kaysa bulo. Ito mabilis, maganda gamitin pag mga round weeding lang. Diba? Bilis ng trabaho pag ganito yung gamit natin. Ewan ko kung anong tawag nito sa inyo. Malinis na. Nakita na yung tanim nating lakatan. Sobrang damo. Importante po talaga mag-round width tayo pag ganitong 1 month na yung tanim nating saging. Kasi competitor din yan sa nutrients na sana nakukuha ng saging. So pag nagkaroon tayo, nag-abono tayo dito, so wala nang kompetensya yung saging natin, makukuha niya talaga yung sustansya na galing sa ating apply na abono. Ito yung diskarte. Sa short term, banatan natin ng saging. Tapos intercrop tayo ng nyog. O di kaya fruit bearing trees para sa long term. Para pag hindi na nagbibigay ng bunga yung tanim nating saging, nagbibigay naman ng bunga yung tanim nating nyog or fruit bearing trees. Pwede rin kung gusto nyo ng mabilisang income sa farming, short term crops yung itanim nyo, no? Para sa daily survivability natin. So pwede tayong magtanim dito ng mga gulay kung marami kang oras at panahon. Kagaya ko, isa akong full-time government employee. So ganito kasi hindi alagain, kahit twice a month lang ako nakakapunta dito sa farm, okay lang kasi buhay yung mga tanim natin. Hindi ito mga masyadong alagain na mga tanim. Kung wala kang ginagawa, full-time ka, pwede kang magtanim ng fast crops. Yun yung mga gulay, pechay, talong, sitaw, marami pang iba. Pwede mo yung itanim sa short term para sa daily needs mo kung full time ka sa farming.
Pero ang gaya natin na full-time employee, ganito lang, yung hindi masyadong alagain. Dito tataniman ko to ng durian para after 10 years, 5 to 10 years from now, magbibigay sa atin ng income. So ganun yung diskarte natin mga boss para sustainable tayo in the future. Yan yung mindset dapat natin pagtanim habang ngayon ay malakas pa tayo. Ayan mga boss, kunting oras pa lang, medyo nakikita na yung mga tanim nating lakatan tsaka nyog. Naka-intercrop dyan yung tanim nating luya, mga luya yan, intercrop dyan sa lakatan. Diba habilisan lang maglinis. Mabilis lang, nakita na yung lakatan. Kanina hindi halos makita. Nakikita na yung lakatan natin. Yan, pag inumpisahan natin, meron talaga tayong gagawa. Kung wala tayong umpisahan, wala tayong magagawa, wala tayong matatapos. Yan, magpakita na talaga yung lakatan natin. Kanina almost covered talaga siya ng damo. Yan na. Kung hindi natin mamalayan, hindi pa hapon, tapos na to. Tapos natin to. So, nakatipid tayo sa labor kapag exercise pa tayo sa gawain natin na to. So thank you po for watching. I hope may natutunan kayo ngayon sa video natin about sa paglilinis ng lakatan, ano yung pwedeng i-intercrop para maging sustainable tayo in the near future dito sa ating pagsasaka. Yun lang po. Thank you for watching. Bye bye.